BRP Teresa Magbanua umuwi ng luhaan. Mukhang pinagtatawanan na ang ating PCG. Ang US Navy SEALs naman, todo sa pag-training sa Taiwan. At Amerika, maglalagay ng mga panibagong weapon system sa Japan. Sa video na ito, ibubunyag natin ang mga lihim na plano ng US na siguradong magpapagulat sa China. Huwag kayong bibitiw dahil may bagong impormasyon tayong isisiwalat tungkol sa isang bagong weapon system na maaaring i-deploy ng US sa ating bansa. Mga kaibigan, nagbabanta ang China. Nadudurugin daw nila ang sinumang manghaharang sa kanilang teritoryo sa South China Sea. Pero guess what? Hindi na ito kinakagat ng Pilipinas. Ayon kay National Security Council spokesperson Jonathan Malaya, we do not feel alluded to. The Philippines is not and will never be a pawn of the United States. Boom! Tapang-tapangan ang Pinas ngayon ah! Pero ano nangyari sa Teresa Magbanua? Asan yung tapang? At eto pa, hindi lang tayo ang bumabanat sa China. Sinabi ng isang senior US defense official na ang Estados Unidos ay gagawa ng kung anuman ang kailangan upang suportahan ang Pilipinas. Nako, mahigit 100 na natin narinig yan. Pero ang tanong, tatanggapin ba ng PCG ang alok na suporta? Pero, wait! May mas malaking laro pala ang nagaganap sa background. Alam ba ninyo na ang SEAL Team 6? Oo. Yung grupo na pumatay kay Osama Bin Laden ay more than a year nang nagpe-prepare para sa posibleng Chinese invasion ng Taiwan. Tanong, ano kaya ang koneksyon nito sa mga nangyayari sa West Philippine Sea? Mag-iwan ng comment kung ano ang hula ninyo. Pero bago natin sagutin yan, may mas shocking pa akong ire-reveal sa inyo tungkol sa mga plano ng US sa Japan. Abangan yan mamaya. Now, balik tayo sa Pilipinas. Remember, BRP Teresa Magbanua noong nakaangkla pa sa Escoda Shoal since Abril? Nahanda raw tayo kung sakaling ito ng China. Well, ito ngayon ang sabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gil Gavan. Hindi tayo nag-withdraw. We repositioned the vessel. So bagong strategy ba yan? Kasi kung maalala nyo yung sabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, there are contingencies in place that our Western Command already knows if in case this would escalate. Wow! Kasama ba sa plan yun pag-uwi ng Magbanua? Additionally, sinabi rin ni Admiral Ronnie na we will maintain our presence in all of our exclusive economic zones, including Escoda Shoal. Ang tanong is, paano? Alam natin kung gaano kahirap lusutan ng CCG sa mga supply missions pa lang ng Sierra Madre. So how can they even get back to Escoda? Pero ito ang pinaka-nakakapanlumo, sabi ni Lieutenant Commander Efren Duran Jr. Resourceful naman kami, so lugaw, masaya na kami doon. Asin lang. Ang tubig, naubusan rin. Biruin nyo yan mga ka-Pulse Point. Hindi ko ma-imagine ang hirap na dinanas nila. Napakalaki ng sacrifices nila para protektahan ang ating karagatan. Kaya lang, mukhang nagkulang ang contingency plan na sinasabi ng mga high-ranking officers. Kung naintriga kayo sa video na to, isubscribe na at pindutin ang notification bell. Now, remember, yung sinabi ko tungkol sa Japan? Well, ang US daw ay interesado sa pag-deploy ng kanilang MRC Typhoon Medium Range Missile System sa Japan. Oh, tama ang iniisip nyo. Ito yung same missile na nakadeploy din sa atin. Imagine mga kaibigan, missiles na may range na 1,600 kilometro. Kaya nitong i-target ang buong eastern coast ng China, pati na ang Taiwan at part ng South China Sea. Pero, hindi lang yan ang plano ng US. Kamakailang lang ay sinabi ni Admiral Samuel Paparo, they're considering escorting Philippine vessels in the South China Sea. Grabe, di ba? Parang may bodyguard na sana tayo sa dagat? Pero idiin ko ang salitang sana. Kasi ang malaking tanong, tatanggapin kaya ito ng Pilipinas?
Sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, when our troops are already hungry, they don't have any supplies anymore because our resupply mission have been blocked and they are on the verge of dying, then that's the time we are going to seek the help of the United States. So ayaw ni General Bronner kasi baka tingin niya kaya pa ng PCG, saka lang daw lalapit sa Amerika kapag gutom na ang kanilang mga tropa. Pero yung mga crew ng Teresa Magbanua, tininyo hindi ba sila nagutom? Hindi ba kailangan din nila ng supplies? Speaking of America, may importanteng update ako sa inyo tungkol sa military presence nila dito sa ating bansa. Alam ba ninyo na may deployment na ng US forces sa ilang bases dito sa Pilipinas? Ayon sa mga reports, nag-deploy na ang US Marine Corps ng Reaper drones sa Basa Air Base. Hindi lang yan, may Army drones din na regular na nag-cooperate mula sa Edwin Andrews Air Base. At ito ang mas interesting, may bagong weapon system ang US Army na dinala dito noong Abril para sa mga exercises natin. Ang tawag dito ay Mid-Range Capability o MRC. Ito ay isang land-based vertical launching system na may kakayahang mag-launch ng Tomahawk cruise missiles at SM-6 missiles. Grabe, di ba? High-tech na talaga tayo, kaya siguro kahol ng kahol ang China dahil nag-aalala sila dito. Ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng mga developments na ito? Paano kaya ito makakaapekto sa sitwasyon natin sa West Philippine Sea? I-comment ang inyong mga thoughts sa ibaba. Salamat sa panonood, mga ka-Pulse Point. Kung naintriga kayo sa video na to, huwag kalimutang i-like, comment, at i-share para sa mga updates tungkol sa sitwasyon sa West Philippine Sea at sa ating national security. Abangan ang susunod nating video para lalo pa tayong maging informed sa mga nangyayari sa ating bansa at sa mundo. Ingat kayo palagi at mabuhay ang Pilipinas!